Balik bansa na si Vice President Sara Duterte. Kompleto na kasi ang legal team na dedepensa sa kanyang ama sa paglilitis ng ICC. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, sino ba ang hahalili kay VP Sara dyan sa Netherlands? Julius, naratili pa rin naman dito si Hanilet Avancenia at anak niyang si Veronica Kitty Duterte, pero sa pag-alis nga ni VP Sara Duterte, nakatakdang pumalit sa kanya dito ang isa pa nilang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. At kasabay niyan, kahit mahigit isang buwan na halos mag-iisang buwan na mula nang madala dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa rin nawawala ng mga taga-suporta dito sa labas ng ICC Detention Center. Yan ay lalo kapag weekend at oras na matapos ang kanilang mga trabaho, mas dumarami ang mga nag-aabang ng mga taga-suporta dito sa facility. Hindi lang mga Pilipino sa abroad ang nakikisa sa mga ginagawang pagtitipon sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kahit kasi ilang foreigner na mataang sumasali sa mga demonstrasyon bilang suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I'm sure it's a very lonely place for the former president to be there. Noong weekend, muling dumami ang mga OFW na nagbantay sa labas. Hindi talaga namin gustong mabakante itong lugar na dito sa may harap ng ICC until he is free. Paglilinaw ng tagapagsalita ng International Criminal Court, hindi makakaapekto sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo ang kaliwat ng demonstrasyon. The ICC judges can only take into account what is in the files before them, what is the evidence that is presented and what is the applicable law. That's what leads a decision. Siniguro rin nilang maayos ang paghawak nila sa kalusugan ng dating Pangulo kahit hindi pinayagang ipasok ang mga gamot nito mula sa Pilipinas. Noong nakarang linggo, inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte na kumpleto na ang legal team na didepensa sa kanyang ama. Bagay na mas magpapabilis daw sakaling maghain ng anumang petisyon ang kanilang kampo. At dahil kumpleto ng legal team, nakabalik na rin ng bansa si Vice President Sara Duterte. Tiniyak ng ICC na bukas sila sa mosyon ng kahit sinong kampo kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Duterte hanggang bago confirmation of charges sa Setyembre. Sa bandang huli kasi, pagdedesisyonan pa rin naman ito ng korte. Binigyang diin naman ng abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na sa sariling bulsa nila galing ang mga gastos sa pagharap sa ICC. Hindi po gobyerno ng Pilipinas ang nagfa-fund po patungkol po sa mga biktima ng war on drugs. Diyan po pumapasok yung mga non-governmental organizations na tumutulong po sa psychosocial needs po ng mga victims. Habang sasagutin naman daw ng ICC ang lahat ng gastusin para sa mga matutukoy nilang testigo para sa kaso. Julius, nakapanayam natin ang lead legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman, at sinabi nga niya, kumpleto na yung 5 abogadong bubuo sa kanilang defense team. Pawang mga foreigners daw ang lahat ng 5 ito na expert din daw sa IT. Pero meron daw silang 2 Pilipinong abogado na kasamang tumutulong sa haharaping kaso ni dating Pangulong Duterte dito nga sa International Criminal Court. Hindi natin malaman kung hindi pa makumpirma kung isa ba dito si Attorney Martin Delgra na nagtungo na rin dito sa The Hague, Netherlands nito mga nakaraang araw para bisitahin at suportahan ang kanyang kaalyadong si dating Pangulong Duterte. Inaasahan din ngayong hapon, oras sa The Hague, na bibisita ang mag-ina na si Hanilet Avancenia at anak nito na si Veronica Kitty Duterte. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.